So ayan, nag-vlog na naman si Miss Maharlika mga ate at kuya. And medyo malala na naman ang kanyang mga pasabog. Mukhang may kinakabahan talaga kasi sa nalalaman ni Miss Maharlika patungkol sa polvoron kinemilatik, di ba? Polvoron issue. Usap-usapan sa social media, mga ate at kuya. Ang polvoron, tuwing sinisilip ko yung mga political vloggers, yan ang binabanggit. In fact, may nagsabi po na na pati mga ensaymada kinakabahan sa alam ni Miss Maharlika. Pero si Miss Maharlika na po mismo ang nagsabi na wala sa kanya ang video. Pero malamang napanood niya, di ba? O yun nga pala mga ate at kuya ha, meron nakarating sa akin, mismong, shoutout po, you know who you are, mismong taong ito ang involved sa ginagawa or kahayupan ng kalaban ni Miss Maharlika, si Queen Bee. I think si Queen Bee ang may ano nito, may gawa. Hindi ko lang pwedeng i-reveal sa inyo kasi walang basbas ng taong ito, pero nanggigipit po talaga ang si Queen Bee. Kahit na walang ginagawa itong taong ito, pero at one point pumuna rin kay Kuting. Mukhang totoo po yung sinasabi ni Miss Maharlika na, well, ang dami na eh, itong Oplan ipatutumba, lahat ng kritiko mga ate at kuya talagang ginagawa ng paraan na mapatahimik. And feeling ko ipakukulong talaga 'to, eh, itong taong 'to. Antayin ko na lang po yung basbas niya, pero kumakalkal talaga, may mga binubuhay talagang mga hindi ba, may mga binubuhay talagang nakaraan ang may kakalkalin talaga ang kampo ni Queen Bee. Mapabagsak lang ang hahanapan ka talaga ng butas, ganyan. Mapabagsak ka lang, mapatumba ka lang, mapakulong ka lang. Malala po talaga ang problema ngayon. Ganito ka delikadong magsalita ngayong mga kuya. Pag ako'y, ah, kumbaga kapag pumayag yung taong yun, isa sa mga ipatutumba ng kampo ni Queen Bee, si Queen Bee siguro ang utak niyan eh. Yun, saka ko sasabihin sa inyo. But anyway, bago natin panoorin ang video ni Miss Maharlika kanina at magbigay tayo ng reaction dyan patungkol sa kanyang expose na may mga pinapunta ng araw sa US para hantingin si Miss Maharlika. Ang lala, di ba? Ay, nasa US na nga yan, ginaganyan pa. Maano pa itong mga maliliit na vlogger na nasa Pilipinas katulad ng inyong prinsesa. Delikado po talaga, ang hirap. Kaya sabi ko, okay lang na hindi lumaki channel ko, yung Facebook page ko nga na Maui Spencer. Hindi na ubusan, hindi na yata parang 1,000 lang anak. Dito 33,000 na tayo, 35,000 na tayo dito sa Princess Maui. Tama ba? Hindi ko kayo nakikita sa Maui Spencer na page ko. 1,000 pa rin yata yung followers ko sa Maui Spencer. But anyway, okay lang na hindi mag-grow ang aking mga social media accounts para hindi, 'di ba, hindi ako maging mainit sa mata ni Queen Bee at ng kanyang kampo, 'di ba? Makagurgurin tayo eh. Late-late kong vlogger gugurgurin, no? Kumbaga, well, sabi nila nakakapuwing daw ang maliit. Or baka naman talagang ano lang siya, pikon lang siya. And damonyo lang, no? Na kahit na mas maliit pa sa langgam, malatungaw na nga ang inyong principesa sa liit, ay, di ba? I-sprayan pa rin yan ng pesticide. Pesticide or insecticide. Anyway, may nakita akong post patungkol sa kinakabahan sa mga pwedeng i-reveal ni Miss Maharlika. Again, sinabi niya wala sa kanya yung video. Pero ang sabi nakakalat na daw tong pulveron video. And nagbigay siya ng hint kanina sa vlog niya. Baka kamag-anak. Tama yung ano ko, di ba? Suspetsya ko. Baka kamag-anak ang may hawak ng video. Nakasing ganda ko. Nabanggit ko yan kagabi rin, di ba? O, tamo pareho yung hinala namin ni Miss Maharlika. Baka alam ni Miss Maharlika talaga, ako naghihinala pa lang ako, baka mag-anak yung may hawak eh. Miss Maharlika, parang yun na yung binibigay niyang hint kanina. Pero bago yung video ni Miss Maharlika, tingnan niyo po itong post ni Adrian. Oh. GC Bubwit number 1. Ano kaya ibig sabihin ng GC? Malamang group chat. Right? So, may mga group chat siguro ang mga vloggers. Feeling ko ang group chat na ito ay group chat ng mga ensaymada. Yung bubwit, maaring parang puting ahas ba? Baka vlogger ito. Ha? Basta kung sino man, parang puting ahas, pero bubwit, puting bubwit, baka ganun. No? So, si bubwit number 1 sa GC or sa group chat, sabi niya, alam mo bang pati sina Ensaymada Vloggers blank at blank ay kabado na sa video na sinasabi ni Maharlika? Dalawang Ensaymada lang ang kinakabahan.
Well, baka dalawang ensaymada lang ang medyo ano 'no, critical mag-isip or marunong 'di ba, magtimbang ng mga ganap-ganap. Kasi yung mga ensaymada vloggers, ang tono nila lagi yan, fake news si Maharlika, fake news si Maharlika, fake news yan si Maharluka. Gano'n tawag na kami si Maharlika 'di ba? Maharluka daw. Nagne-name call, ano tawag yan, yan nagne-name call, nagre-resort sila sa name calling, ng babalahura ng pagkatao, hindi nagsi-stick sa issue. 'Di ba? Kapag sinabi ni Miss Maharlika na peke itong mura ng sibuyas ng 2022, bumili lang sa Bonina diyan sa Nueva Ecija, Bonina Corporation Cooperative, naalala nyo? Isa sa mga unang pasabog ni Miss Maharlika last year or maybe earlier this year, patungkol sa pagmahal ng sibuyas nung December last year or bago magbagong taon nung nakaraang taon, 2022, na umabot ng 850. Ang ginawa ng government, nag-supply ng sibuyas sa Kadiwa na mabibili mo ng 175 per kilo. Para kunwari, 'di ba? May available naman na murang bilihan, hanapin lang yung Kadiwa ni Kuting. O saan galing yung mga sibuyas na yun? Binili daw sa Bonina ng 500 per kilo kasi mahal talaga ang sibuyas nun eh. Hino-hoard, tinatago, kaya kumonti ang supply. Tapos may mga smuggled pa. Nung nagmahal, inilabas yung mga smuggled. Mura ang bili abroad, tapos silang kumita, di ba? Hindi pa nagbayad ng buwis. Sabi nga, yung isa sa mga smugglers na yun, si Michael Ma, na inappoint pa ni Kuting. Alleged smuggler, balak ipatawag sa Kongreso, hindi natuloy. O, kasama ang pangalan sa alleged sindikato ng sibuyas at bigas, binigyan pa ng pwesto. Anong nangyayari sa Pilipinas? O, nare-realize kaya ng mga ensaymada yan? Pero at least may dalawang ensaymada daw na nagkinakabahan sa sinasabing video ni Miss Marlica. Yan yung video ng pulveron, di ba? O, sabi ni, maybe ni Kuya Adrian, ay, mga asong to, may nakikitang manananggal. Oh. Parang nasa aeroplano yung manananggal kanina. Ah, ay ganon, with a fake, shocked, and sarcastic voice. Baka group call, hindi group chat, no? Baka may video call sila. Ay ganon, keme niya, para kunwari wala siyang alam. Sabi naman ng isang bubwit doon, hindi nila alam ano ang totoo daw and need nila mag-isip ano ang ipapasabog pero walang nakakaisip kung ano ang gulo ha. Oh, oh. So naghihinala na rin sila kasi although tinatawag nila si Miss Maharlika na fake news or purveyor ng fake news last year, 'di ba? Eventually yung mga pinagbubulgar ni Miss Maharlika nagkakatotoo. Oh, even yung Okada, na-publish pa nga sa newspaper ng Japan and even in the States, nakaladkad ang pangalan ni Tamba. So, sasabihin lang fake news si Miss Maharlika ay na-publish, 'di ba, sa broadsheet or sa tabloid ng Japan, and even may napangalanan si Tamba sa kaso sa Anemika patungkol sa Okada na 'yan. Oh. So, baka nare-realize niya, teka muna, mga sinasabi ni Maharlika nagkakatotoo, hindi kaya totoo rin itong pulveronic video? Oh, sab sabi ni Adrian, hindi naman kasi sila bayad para mag-isip. Humagalpak daw yung dalawang bugwit. Tapos na yung tawag. Maybe, yeah, whatever. So, hindi bayad para mag-isip ang mga ensaymada, bayad lang sila para bumatikos. Bayad lang sila para balahurain ang mga anti-BBM vloggers or anti-Marcos vloggers or mga kritiko ni Kuting, right? Binayaran lang sila para i-deny and siraan ang mga bumabatikos kay Kuting. Walang nakakaisip kung ano ang ipapasabog. Hindi nila alam ang totoo at need nila mag-isip. Need nilang mag-isip kung ano ang ipapasabog laban kay Miss Maharlika, itong mga vloggers. So sasabihin nila, fake news yan po. Di ba ganyan? May mga nakikita ko sa comment section ng vlog natin kagabi, fake news daw yung yung pulveron video. Well, gusto yung mag-upload ako ng pulveron video. Baka mag-gorgor Pero hindi ko pa po napapanood. Lahat tayo nakaabang
Saka sila magsabi ng fake news kapag hindi nilabas yan. Well, gagawa nila ng paraan para hindi mailabas, di ba? Ngayon, katulad nito, si Miss Maharlika daw po ay pinapahanting na sa US. Ay, ano ba yan? Pinapahanting na sa US. Ay! Oh, panoorin natin yung excerpt ng video ni Miss Maharlika kanina, ha? Hold on. O, kayo ang magsabi kung gaano kahayop ang binabatikos ni Miss Maharlika na willing yatang, di ba, ipagurgur si Miss Maharlika, huwag lang lumabas ang video. Kahit sinasabi ni Miss Maharlika, hindi siya ang maglalabas niyan, wala sa kanya ang possession ng video. Pero baka may copy siya, malay natin, or maybe napanood ni Miss Maharlika. Pero sabi nga po, simultaneous, ipapalabas yan ng sabay-sabay, yung polvoronic video. Pero ano ang ginagawa nung kalaban ni Miss Maharlika para mapatahimik siya? Dahil malamang gigil na kay Miss Maharlika simula pa nung unang, di ba, nagsalita siya about babaeng ahas. So, marami na rin talagang dahilan kung bakit gustong ipaligpit si Miss Maharlika sa dami nga po niyang nalalaman na patungkol sa ginagawa ng, alam niyo na, ni Queen Bee? Okay, panoorin natin yung video, mga ate at kuya. Sana walang... So, actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin, mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko, mga kababayan, ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin, mga palangga, na informante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko, doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba, Pasko, Disyembre, di ba, dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon, mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito, mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, yung ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin,
na, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin. Sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blotter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, yung nag-asikaso sa akin na police, na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko, mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitilin nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang kala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. You know what, mga ate at kuya? Nalulungkot ako for Miss Maharlika. Although okay na siya sa States, di ba, may property na doon, may business na rin, okay na ang buhay niya. Pero naalala ko, binabanggit niya before na nung she was hopeful nung sumusuporta kay PBBM, nung tumakbo na sabi niya, one day, I'm gonna go back to the Philippines, magpa-farm na lang ako, bibili na lang siya ng, di ba, ng lupa sa Pilipinas, and then magtatanim-tanim na lang habang parang gusto ni Miss Maharlika na dito mag-retire sa Pilipinas eventually. Although maganda na ang buhay niya sa US. Pero, 'di ba, nabigo yung dream niya na 'yan. And gaano kasakit sa isang Pilipino, although okay na ang buhay mo abroad, ang hindi ka man lang makapagbakasyon sa mahal mo namang bansa. Kaya nga si Miss Maharlika nagsasalita kasi na-disappoint siya. Hindi ginagawa ni Kuting ang kanyang promise. Drawing, budol. 'Di ba? Nabudol ang mga Pilipino Kaya siya galit na galit. Mahal niya ang Pilipinas, 'di ba? Gusto niyang umokey. Hindi nga siya kayang busalan ng pera Ngayon, kung sakasakali po na nagpapunta nga ng manggugurgur ang kalaban ni Miss Maharlika sa States, kaninong pera yun? Ang gagamitin? Siguradong malaki yun Hindi kaya pera ng taong bayan niya? Buwis natin? So, anong klase ang kalaban ni Miss Maharlika? At wag sana sila magtagumpay, Ang hirap. Hindi lang galit, sigurado ko hindi lang galit ang nararamdaman ni Miss Maharlika. Hindi ka ba, kundi galit na galit. Galit. Disappointment, frustrations. 'Di ba? Kasi nabigo siya nabudol siya. Tapos hindi man lang makauwi ng Pilipinas. Sino ba ang ayaw umuwi ng Pilipinas? Kaya ka nga 'di ba, nag-abroad para 'di ba madagdagan yung income mo or maiuwi rin sa Pilipinas ang kinikita mo diyan. Unless ayaw mo na talaga sa Pilipinas, sukang-suka ka na. Kaya naman ayaw ng mga OFWs ang Pilipinas dahil sa mga kurakot na politiko Pero ang bansa natin, 'di ba? Okay naman ang klima dito. Mura ang gastusin. Kasama pa natin yung mga kamag-anak, kakilala, kababata. Sarap naman sa Pilipinas. Kaya lang, hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga bulok na politiko. Sa sobrang kaba nila, gagawa nila ng paraan para mapatahimik. Mag-succeed kaya sila laban kay Miss Maharlika? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.